Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa sakripisyo at pagmamalasakit. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, May 8, 2026, ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa serbisyo ninyo, madalas ninyong marinig ang mga salitang serbisyo, sakripisyo, katapatan. Pero sa likod ng lahat ng ito ay isang mas malalim na bagay, pag-ibig, pagmamahal. Dahil bakit ka nagsasakripisyo? Dahil mahal mo ang bayan, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang tungkulin mo. Pero minsan, hindi madaling magmahal kapag pagod ka na. Hindi madaling magmalasakit kung ikaw mismo ang sugatan. Hindi madaling manatiling mabuti kapag mahirap ang sitwasyon. Kaya sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, tinuruan tayo na Jesus kung ano ang tunay na pagmamahal. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 15, verses 22 to 31, may tensyon at kalituhan sa komunidad. Pero imbis dagdagan ang gulo, nagpadala ang mga apostol ng mga taong magpapalakas ng loob. Nagbigay sila ng mensaheng may kapayapaan at pagkakaisa. At sinabi ng unang pagbasa, lumakas ang loob ng mga tao. Napakahalaga nito dahil maraming tao ngayon na tahimik na pagod, tahimik na nasasaktan, tahimik na lumalaban. At minsan, isang mabuting salita lang, isang simpleng pakikinig, isang taong handang umalalay, sapat na para hindi sila sumuko. Kaya ito ay paalala sa atin. Ang pagpapalakas ng loob ng kapwa ay isang tunay na pagmamahal. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 12 to 17, sabi na Jesus, mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At sinabi niya, walang hihigit sa pag-ibig ng isang taong naghahandog ng buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Mga kapatid na nasa serbisyo, malalim ang mensaheng ito para sa inyo. Dahil araw-araw, handa kayong magbantay habang natutulog ang iba. Sumusuong sa panganib para sa kaligtasan ng iba. Magsakripisyo ng oras para sa tungkulin. Iyan ay anyo ng pagmamahal at serbisyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasa malalaking sakripisyo. Nakikita rin ito sa simpleng pagmamalasakit, sa pagiging mabuting kasama, sa pagtulong sa kapwa-tauhan, sa pag-intindi sa pinagdadaanan ng iba, sa hindi pag-iwan sa kasamahan sa oras ng problema. Minsan, maraming nasa serbisyo na may tahimik na dinadala. May stress, may pagod, may problema sa pamilya, may emotional battles na hindi sinasabi. At minsan, hindi sermon ang kailangan nila. Hindi husga ang kailangan nila. Kundi taong handang umintindi at magmalasakit. Minsan, ang pagmamahal ay pakikinig, pagdamay, simpleng kumusta ka, pananatili kahit mahirap. Dahil minsan, ang pinakamalaking tulong ay ang mararamdaman ng tao na hindi ako nag-iisa. Ang tunay na panganib ngayon ay hindi lang galit, kundi ang pagiging manhid at walang pakialam. Problema niya yan. Bahala siya. Wala akong panahon diyan. Kapag nawawala ang malasakit, nawawala ang pagkakaisa, nawawala ang tiwala, nawawala ang lakas ng samahan. Kaya ang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalakas ng iba. Ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit mahirap. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo ang aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo na magmahal tulad mo. Tulungan mo silang maging malasakit sa kapwa, magpalakas ng loob ng mahihina at manatiling tapat kahit mahirap ang sitwasyon.
Gawin mo silang instrumento ng lakas at kapayapaan para sa iba sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.